Nakakabahala na po talaga, no? Noong 2024, 6 po na bata ang natulungan po ninyo, no? Tapos sa 2025, 9 naman na po na bata ang na-rescue rin po ninyo mula po sa online selling. This year alone, parang sunod-sunod po, no? Na nasa mga balita, yung pagbebenta po ng mga nanay, kamag-anak po nila sa mga sanggol from 30,000, 130,000, tapos meron pa nga akong nakita na 10,000. So, papasok pa lang ng Pebrero, 3 na po ang naiulat. Ito pa lang, no, 2026. Ang tanong ko po, ano po nangyayari? Bakit po parang nagiging mas aktibo, mas bold itong mga magulang or mga kamag-anak na magbenta ng kanilang mga babies online? Oo. Dahil po sa pinaigting na operation po ng ating Philippine National Police, Women and Children Protection Center, ay dumami na po itong mga batang na-rescue mula sa mga tangkang pagbebenta gamit po ang Facebook. So as of February 4, meron na pong 20 entrapment and rescue operation kung saan 22 victims were rescued and 32 naman po ang naaresto na at nasampahan na po ng criminal cases. Okay. So doon po sa mga nagbibenta po, may mga magulang, may iba, mga kaanak, meron din pong sinasabi natin mga middle person. So kadalasan po ang dahilan ng mga magulang ay dahil sa kahirapan, may lulong po sa pagsusugal, merong nanay na minor de edad na di umano ay wala siyang makuhang suporta sa kanyang sariling magulang. Meron naman po yung mga sinasabi natin na mga unwanted pregnancy. Yung iba po ay naisipan nilang ibenta ang kanilang mga sanggol dahil po sa panggastos sa medikal na pangangailangan ng pamilya. Yung iba naman po ay pangpiyansa sa tatay na nakakulong. At yung iba naman po ay pangkapital daw sa negosyo. So, sa latest po na entrustment po natin noong February 2026, nangyari po ito sa Angeles City, Pampanga at sa Baliwag, Bulacan na isinagawa po ng PNP WCPC. So, 2 sanggol po ang na-rescue po dito. 2 lalaking sanggol, 3-month-old po yung isa po. So, yung isa naman ay 2-day-old pa lang.